Hello, update tayo about sa Kimpoganap for today guys. Ito na naman tayo guys, update tayo sa Kimpoganap for today. Ang topic natin for today guys muna ay about kay Paolo Avellino. Ito muna yung unang topic natin guys. Ngayong April po ang kaganapan ni Paolo Avellino sa ngayon ay siksik ang schedule ni Paolo Avellino dahil sa mga sumusunod na anunsyo para sa kanyang mga international at local projects. Narito ang mga pangunahing kaganapan ni Paolo sa ngayon, guys. Ang paglulunsad ng bagong serye na Opino. Yung bagong serye nila ito guys sa kaganapan na Prime Video present guys, Philippines event, kinumpirma na nagbibida si Paolo kasama si Kim Chiu sa bagong Prime Original Series ng Opino. Makakasama nila rito ang sikat na Korean actor na si Yo Byung-gu. Hindi ko may pronounce guys kung Yo Byung-gu ba to or ano as you pronounce guys ha. Ito yung kanilang nilaunch nung isang araw guys na bago nilang serye ng Opino. Ito ay magaganap sa Korea, sa South Korea, at ito rin ay aabangan din natin guys kasi parehas lahat yung kanilang nilaunch ng isang araw, kagaya ng kanilang mga Kim Power Tour, nagre-rehearsal din sila dun, at ito na rin yung sunod sa Opino nila guys. Ang paghahanda para sa Love Kim Power Tour guys, ito yung pangalawang topic natin for today, yung paghahanda nila sa Love Kim Power Tour. Kasalukuyan na sa gitna ng recording at rehearsal si Paolo para sa kanilang nalalapit na world tour sa US at Canada guys. Ang unang show ay gaganapin sa April 24 sa Fox Theater, Redwood City guys. Ito guys ay yung pinaghahandaan talaga nila ito guys kasi malapit na sa April 24 na ito magaganap. Kaya lahat ng mga Kim Pao fans or Kim Pao loyalists or lahat ng mga Kim Pao na sumusuporta sa mga tandem ng Kim Pao guys ay lalabas para manood o panoodin sila all over the world. Kasi ito guys ay pinaghahandaan talaga ng Kim Pao, lalong-lalo na sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu, at ang director naman dito guys ay si John Prats. Kaya saludo tayo kay John Prats din kasi marunong siyang mag-handle ng kanyang mga kasama sa set. Ang Daalibay naman guys, ang pangatlong topic natin for today guys is ang Daalibay. Alibay episode 22 guys, ito yung pinaka-grabe na yung eksena dito guys ha. Napanonood ngayong gabi ang matinding eksena sa kanilang serye ng Daalibay, ang buong katotohanan. Sa episode nito ay hinaharap ang kanyang karakter na si Vincent, si Claudia para ipagtanggol si Stella. Kumbaga si Stella ay si Kim Chiu. Yes, ito na yung pinakahates na eksena nila dito guys kasi ramdam ng mga netizen yung kanilang init or yung pagtanggap ng mga fans sa kanila. Grabe yung eksena dito guys sa Daalibay, halos sobrang init, halos kabado lahat yung mga nanonood, very exciting. Kumbaga ba yung malapit ng matapos yung mga episode niya guys ay inaabangan talaga. Hindi na lahat ng mga kapitbahay namin dito guys sa buwan namin ay ginagawan talaga ng paraan para advance silang manood sa Daalibay guys kasi gusto kasi nila yung eksena dito na halos manginig balahibo mo sa mga karakter nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu. Ang galing-galing nila. Yan lang yung masasabi ko dito guys. Ang galing-galing ng Kim Pao sa eksenang ito guys. Dadako tayo sa another topic guys na kumbaga ba ay yung viral behind the scene ng BTS. Nagtrending ngayon ng araw ang mga BTS reels ng Dreamscape kung saan ay pinapakita ang pagiging maaalaga at mga profesional ni Paolo sa set, kabilang ang pag-alalay niya kay Kim habang nagre-rehearse sa tabing dagat. Aba, ito na yung pinaka-inaabangan ng lahat guys na
Alam mo, pag yung sila Kim Cho sa si Paolo guys, kadalasan kasi pag nakikita sila na yung pasimpleng sweet moment nilang dalawa, halos lahat ng mga Kim Pao fans dyan guys ay kinilig. Halos pati mga senior, hindi lang sa mga Kim Pao fans. Halos pati mga senior dyan guys ay kinikilig. Halos nga mga vlogger dito guys ay inaabangan nila yung kanilang mga kilig moment. Imagine mo ito habang pinapanood nila yung pag-viral ng behind the scene ng BTS guys ay professional talaga si Paolo napaka-professional si Paolo na magbigay ng emotions na pagdadala sa kanya ng pagmamahal niya kay Kim Cho guys. Kasi hindi lang naman sa pag-alala yung kanyang ginagawa guys, kundi pati yung mga hand gesture, yung pasimpleng hand gesture ba yung pagbigay ng tubig na kahit hindi naman nauuhaw si Kim Cho sa rehearsals, yung bang pawis ni Kim Cho, pinupunasan niya kahit wala man pawis. Mga very simple gesture na nagpapakita sa kanila na mahal ni Paolo si Kim Cho at mahal na mahal nila ang isa't isa. Kaya nga ito nga yung question ng ating mga fans dito guys na bakit ngayon lang naman nagpaparamdam si Paolo kay Kim Cho. To be honest guys, ayon dito sa ating legit na sources, matagal nang nagpaparamdam si Paolo kay Kim Cho, pero syempre isipin mo nasa set kayo, iba naman yung standing ninyo or about sa relation ninyo. Hindi naman pwede na galit ka sa relasyon ninyo tapos pagdating sa set galit ka pa rin, diba? Hindi man pwede yun guys. Kaya ito guys, si Paolo guys ay siya palaging nag-a-adjust kay Kim Cho pagdating sa may mga tampuhan sila ba. Pagdating sa mga ganun na terms, palagi siyang nag-a-adjust kasi ang iniisip palagi ni Paolo guys na ang mga babae nilalambing, minamahal, hindi sinasaktan. At pag may mga chance na humaba yung kanilang tampuhan guys, ay si Paolo pa rin yung nag-a-adjust sa yung sumusuyo kay Kim Cho. Kaya dyan mo nakikita guys yung pagmamahal ni Paolo kay Kim Cho. Kaya lahat ng mga fans ng mga Kim Pao dito guys ay talagang paldo sila sa Kim Pao dahil alam nila kung paano nila diskartehan ang bawat isa't isa pagdating sa kanilang body language at pagdating sa kanilang relasyon at pagmamahalan guys. Heto guys, tanong ng mga netizens sa atin dito sa ating mga vlog na may katotohanan ba na may nasaktan si Paolo Avellino sa mga nalink na babae sa kanya sa showbiz? Ito yung mga tanong nila at ito po ang ating sagot Ayon dito sa ating legit na sources guys ay walang kumpirmadong balita or opisyal na record na may sinaktan na babae si Paolo Avellino sa totoong buhay. Sa katunayan, kilala si Paolo sa pagiging pribado at madalas na dinipensahan ang mga babaeng nalilink sa kanya laban sa mga bashers at online na harassment. Para sa katunayan nating lahat guys ay narito ang ilang mga mahahalagang puntos para linawin ang iyong tanong. Lahat ito na yung sagot sa mga tanong ng mga fans natin guys. Number 1, ang pagiging protective sa mga katrabaho. Madalas na pinoprotektahan ni Paolo ang kanyang mga leading lady. Isang halimbawa rito ay ang pagkondena niya sa pambabas sa mga babaeng nauugnay sa kanya. Sinita niya rin ang mga stalker na sumusunod sa kanila ni Kim Cho upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Which is very true ito guys kasi lahat ng mga nagsasabi sa loob ng showbiz guys ay alam nila na si Paolo Avellino is very private siya. Pagdating naman sa mga bashers at mga fans na sumusunod kay Kim Cho, hindi lamang kay Kim Cho guys kundi sa lahat ng kanilang mga leading lady guys ay aminado naman si Paolo na she's very protective kasi nga ayaw niyang mapunta sa punto guys na yung bang privacy ng isa mong hinahangaang tao ay nagiging public na, pero hindi mo yan maiiwasan pag sikat ka.
Kasi nga yung mga hinahabol ng mga fans ngayon guys ay yung mga sikat na tao gaya ng mga Kim Pao at iba pa. Pero in fairness kay Paulo dinadaan naman niya sa magandang paraan yung pagsita niya sa mga stalkers at saka mga fans nila guys. Kasi nga pag hindi mo naman kasi daan sa mga magandang way ba, magandang salita guys, is talagang lalo kang ibabas at lalo kanilang pag-initan sa publiko. Ang pangalawa naman guys ay ang maayos na relasyon sa mga ex nito. Sa kabila ng kanilang paghiwalay, nananatiling maayos ang relasyon ni Paulo sa kanyang dating partner na si LG Reyes para sa kanilang anak na si Aki. Inilarawan niya bilang isang good father at masigasig sa mga pangailangan ng kanyang anak, which is very true ito. Kasi ayon dito sa ating legit na sources guys ay nung hindi pa sikat si Paolo Avellino, nagpapadala man siya kay Aki. Kaso nga lang, hindi man kalakihan kasi nga matagal na si Paolo Avellino sa showbiz pero hindi man ibig sabihin na marami siyang project. Pakunti-kunti lang yung project niya paminsan-minsan, meron. Parang kumbaga guys sa atin din ay sumusulpot lang yung swerte ba. Kaya yung sustento din ni Aki sa kanyang tatay ay yung sakto lang, hindi man sa sobra, hindi man sa kulang, yung sakto lang at abot ng kanyang bulsa ba. And then now nung sumikat na si Aki, ay sumikat na si Paulo guys, ay lalong mas pinalaki or mas lalong nagpapadala siya ng malaki at naibibigay niya ng lahat yung mga kailangan ng kanyang anak. Not like before na wala pa naman, hindi naman karamihan yung kanya mga projects, mga endorsement guys. Pero ngayon, kita mo na. At si LG Reyes naman guys ay naiintindihan niya naman yung sitwasyon ni Paulo dahil alam niya naman pagdating sa showbiz guys ay kapag wala kang project, wala ka din kita. Pag wala ka din endorsement, wala ka din kita. Kaya pag marami din project mo, marami ka din kita. Kasi ang hanap buhay naman ni Paulo guys is yung pagsushowbiz naman guys. Kaya tama lang naman na tawagin siya ng good father. At saka si LG Reyes naman guys, wala naman siyang masabi pagdating kay Paolo Avellino guys na yung mga issue kesa ganito, kesa noon yun nagkaroon ng issue. Pero naayos na yun guys, wala na tayong problema dun kasi nga alam naman din natin na si Paolo guys ay madali din siyang pag-uusapan at lahat naman ng kanyang mga sinasabi ay totoo pagdating sa kanyang mga anak at iba pa guys. Dadako tayo dito sa tinatawag na fangirl. Yung pangatlong topic natin for today guys is yung fangirl na movie, yung Dark Role ba. Ma-remember nyo ba ito guys? Yung Dark Role is 2020 to nagrab 5 years from now. Maaaring nagmumula ang ilang kalituhan sa kanilang mga ginagampanang karakter sa pelikulang Fangirl guys, 2020 to naganap guys Dito ay gumanap sila bilang isang mapang-abusong sikat na artista. Ang karakter na ito ay fictional at malayo sa kanyang tunay na personalidad. Ngunit naging napaka-epektibo ang kanyang pagganap kaya marami na nagkaroon ng negatibong impression. Which is, alam nyo sa totoong buhay kasi, yung mga showbiz, may mga karakter ka kasi na hindi naman related sa totoong mong buhay. Gaya nito sa fangirl na to guys, way back 2020. Iba yung karakter ni Paulo dito guys, is kontrabida kumbaga ba. Pero sa totoong buhay naman guys ay hindi man siya kontrabida, mabait naman siya. Kaya yung mga ibang nami-misinterpret yung role niya sa kanyang totoong buhay, ang daming mambabas sa kanya guys pagdating sa kanitong kalakalan pagdating sa showbiz. Kaya nga sinabihan sila guys na maraming mga nagsasabi sa mga positive din na comment guys na hindi ganyan si Paulo, sa karakter lang yan or sa eksena lang yan or sa movie lang na iyan yan yung kanyang karakter, pero sa personal na buhay hindi man ganyan si Paulo. At bago natin tapusin yung ating updates for today about sa Kim Pao ganap guys sa mga Kim Pao or Peanut Vlog guys is shout out muna tayo sa mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa ating YouTube channel. Pasensya na kayo guys, hindi na ako gumamit ng voice over kasi nga
pag gumamit ako ng mga voice over ay medyo hindi klaro yung pagkasalita natin doon. Maraming nagsasabi na fake news yung ating binabalita, even though hindi po guys. May mga ebidensya po tayo dito na hindi po tayo gumagawa ng salita dito, na gawin lang natin para sa viewers guys. Sa mga negatibo din dyan na comment, maraming salamat din po. Sa mga gusto din manood sa ating vlog, maraming salamat din po. Sa mga senior citizen dyan, mga Kim Pao followers, Kim Pao fans at iba pa. Always think positive and pray to the God, kasi ang pagiging positive mo ay nakakagaan po yan sa ating pang-araw-araw. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.